Dito naman sa kabundukan ng Sablan sa Benguet, may isang makaluma at sagradong paraan ng paggawa ng burong kanin na buhay pa rin sa kasalukuyang panahon. Ito ang kanin sa likod ng ipinagmamalaki nilang tapoy o rice wine at ang tawag nila rito, difug. Malagkit din ito, mamula-mula at may kakaibang aroma o amoy. Simula sa pulong bata kami, nakikita namin sa mga okasyon, pero ang talagang nagturo sa akin ay yung mismo yung aking biyanan. Ang paggawa ng difug, walang shortcut. Ang gamit nilang kanin, hindi white rice, kundi yung kulay itim. Piniprefer namin talaga yung Balatinaw kind of rice. Yung isang klase ng malagkit rice na karaniwan tinatanim dito sa highland noong araw. Kasi matingkad at saka kakaiba rin yung itsura. Pagkatapos hugasan, isinaing ang bigas. Dapat half cook lang para hindi magkadikit-dikit pag lalagyan na natin ng bubod. Habang iniluluto ang bigas, inihanda na ang salaw o banga. Kailangan nating siguraduhin na malinis at saka tuyo yung ating lalagyan. Ang kanilang pang-ferment, bubod, isang natural yeast na gawa sa kanin, luya at damo. Dudurugin ito hanggang maging pino. Sa bilao na may dahon ng saging, doon mismo inilatag ang kanin. Ngayong malamig na ang ating kanin, saka natin ilalagay yung bubod. Ito po yung kawayan. Kailangan natin itong ilagay dito sa gitna ng ating salaw. Para pag sakaling magtubig ay dito lang pupunta sa loob at madali natin itong i-extract. Kung ang ibang binurong kanin, isang araw lang ang paghahanda, ang difug inaabot ng isang buwan. Ang difug hindi nawawala sa hapag ng mga tiga-Sablan, lalo na tuwing meron silang gagawing ritual katulad ng hiwa. Yun po yung pang-cleansing sa mga nag-attend ng burial. Pero hindi ito kinakain ng solo. Inihahalo nila ito sa iba nilang luto gaya ng pinikpikan para mas masarap daw. Parang mayroon siyang bitsin kahit wala. Wow, na-miss. Kailangan nating i-continue yan. Yun yung identity namin dito sa Cordillera.